DOTR, LTO, LTFRB, I'll give you 1 week na para makorek yung mga problema ang nakita ko na may lagay sa ayos lahat for the convenience and safety of the passengers. Yun lang naman sa akin para pag nagawa nyo yun, happy yung mga pasahero. Happy na tayo lahat. At wala na sigurong mamamatay ng mga pasahero dahil sa overloading. And isa pa yan, yung overloading. Wait a minute, naalala ko tuloy. Sa EDSA, makikita ko yung mga pasahero nakakapit, punong-puno. Ba't pinapayagan po natin yun? Ba't hindi natin hinuhuli? That's very dangerous. That's overloading. Sa Commonwealth, nakikita ko. Siksikan. Quiapo, kita ko siksikan yung mga pasahero. At hindi na safety sa mga babae na tsatsansingan. Tayo. Di ba dapat kung ano nakalagay doon na passenger capacity ng bus, yun lang dapat ang isisiksik o ikakarga. Sumusobra, bakit walang nanghuli? Ngayon, pag konting break lang yan, susubsob yung mga pasahero. DOTR, LTO? May I be allowed to answer, Mr. Chair? Yes, you may, sir. LTFRB can answer a certain portion of that. We have what we called high-capacity buses. Like in other countries, pwede pong tumayo, kaya nga pong may hawakan. The issue here probably is that even in high-capacity buses, na ang capacity halimbawa is 50, the operators or the driver tend to put up more than the 50. Kahit na pwedeng nakatayo, it's more than 50. So I believe, Mr. Chair, we owe it to your office to revisit this and work hand in hand with LTO na sana huwag nilang abusuhin yun. But Mr. Chair, I assure you, sir, na pwede pong tumayo because these are high-capacity buses. Ang issue lang is nasosobrahan din po yung mga nakatayo. Wait a minute. I know what you're saying. High-capacity buses, I've seen that. Pero yung mga bus na po yung malalaki at maluluwang. Hindi katulad mga bus natin dito, siksikan. Kumbaga, inukupan na lahat ng space para makalagay lang ng upuan. Hindi po pwede yun. Yung high-capacity buses sa US o sa Europe, for that matter, Singapore, na may nakakahawak, ang luluwang po nila, yung pinto, maluwang. Dalawa, emergency exit. Pinto mismo dito, walang emergency. Ayoko po na marinig yung mga high-capacity buses. Hulihin po lahat. Hulihin lahat na kumakarga ng more than na nakasulat na capacity. Ba't hindi po inuhuli? Hulihin niyo po. Yes, Mr. Chair, we will work hand in hand with SAIC and with the LTO. So ako po yung mag-iikot. Gagamitin ko po sarili ko mga tao, my own resources. At magti-testing po ako dyan sa Commonwealth, Quiapo. At kapag meron po ako nakita, ano po magandang gawin? Pag meron po ako nakita na tuloy-tuloy pa rin itong mga bus na kumakarga pa rin ng mga sobra-sobrang pasahero, ano magandang gawin po? We will, if Mr. Chair, if we will find, we will also conduct our inspection, and if we will find that meron pong nangyayaring ganito, we can suspend the franchise po, Mr. Chair. Very good. Di ba meron kayo tinatawag na LTO Flying Squad? Buhay pa ba yun? Meron pa ba yun? Anong tawag po doon? LTO Flying Squad? Your Honor, tapos previously we have these, that's the term that we are using, but now, Your Honor, the flying squad is more on, because they're not fixed, they're not stationed in a fixed place, so they move during their deployment. They will not stay in one place, but they move from one place to another. Kaya so anong tawag na po sa unit na yon kung hindi flying squad? We just call them law enforcement teams. Your Law Honor. enforcement. Ilan po sila? Ang bilang nila? For the central office, NCR Your po, Honor, we NCR. have 10 teams, Your Honor. 10 teams. How many in each team? 3, Your Honor. 3. So 10 times 3 is 30. 30. So hindi ko nakikita yung 30 na yun na gumagala-gala sa mga lansangan para mag-inspect at mag-monitor. Never seen one of them. Naka-uniforme ba sila? Naka-rugged? Ano ba? Ano bang itsura ng mga uniforme na yun? Naka-shorts lang ba yun? They usually operate in two units, Your Honor. Kaya nga po. They are uniform. They are uniform and meron ba silang sasakyan na marked vehicle to identify na sila ay from the LTO at enforcement unit? Yes, Your Honor. Wala ako nakikita, sir. Wala ako. Ilang beses na po gumagala-gala dyan sa EDSA, Commonwealth, Quiapo. Wala ako nakikita ni isa. MMDA pa meron. So nasaan po ito? Nagpapalaki ng tiyan sa mga opisina ninyo? We rotate their deployment, Your Honor, because we have very few. So we are covering the whole of Meron ba silang sasakyan, motorsiklo o mobile car? patrol pickups, Your Honor. Patrol pickups. Yes, Your Honor.
Di dapat visible sila. Wala akong nakikita. Ano ba itsura ng pickup nila? Anong kulay? It's, Yellow, orange, black, it's white and gray, Your Honor. white, and gray. Yes, Your Honor. Wala akong nakikita. 10 man lang. Sabi mo 10. Kahit man lang isa dyan. Dapat na-deploy nyo sa kung saan yung mga lugar na heavy and traffic, kung saan yung lugar na maraming violations. Sayang, sir. So, sa next hearing po natin or next week, give me a list of those vehicles, plate numbers, kanino naka-detail yon, sino-sino mga members. Wala ho ba kayong logbook na para itong mga enforcement people ninyo, pag lumabas, nilalag nila kung saan sila pupunta, and then at the end of the day, nireport nila kung ano yung accomplishment nila. Don't they do that? They do that, Your Honor. They're, Then present it to me, yes, Your Honor. and then ako magre-review. Yes, Your Honor. Okay, sige.